Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Sara Duterte kasi, mga kabunyog, mga kababayan, nung una, ayaw niyang mag-comment doon sa issue na may tinanong kasi siya ng media, anong masasabi mo, BP Sara, doon sa kapag, just in case lang, mag-resign si PBBM o mapaalis sa pwesto si PBBM, ready po ba kayong mag-take over? Ang sagot ni Sara, no comment siya, ayaw niya mag-comment. Kaya lang, doon yata sa kanyang mga supporters, hindi nagustuhan yung sagot niya na yon. Kasi gusto ng kanyang mga supporters ipakita o sabihin ng Vice Presidente na handa na ito. O, sabihin, gusto nila ang maging sagot ni Sara Duterte, handa ako. O ngayon, nagpa-interview ulit si Sara, sa pangalawang pa-interview niya, binago niya na yung sagot niya. Ano? Kung dati ang sagot niya ay ayaw niyang mag-comment, ngayon talagang sinasabi niya na handa daw siya. Sabi niya, ready siya na pumalit. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yon, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Kaya ito, parang ang lumalabas, nakaabang ang Vice Presidente. Kaya nag-react ngayon ang Malacanang, si Claire Castro, si UC Claire Castro. Kasi siyempre, ang reaksyon ng Malacanang, ano daw ito? Parang atat na atat. Kabanger si Sara Duterte na mapatalsik si PBBM. Kaya sabi ni UC Claire Castro, hindi maganda sa Vice Presidente na parang sinasabi niya na nakaabang siya. Sabi ni UC Claire Castro, hindi magandang impression ito na ang Vice Presidente ay nagsasabi ng ganun. Parang inaabangan niya na talaga na ang Presidente ay mag-resign. Ang sinasabi ni UC Claire Castro, dapat hindi nagsasabi ng ganun ang Vice Presidente. Kasi parang lumalabas, atat na siya, abanger na siya na mapatalsik o mag-resign ang Presidente. Hindi raw ito maganda kasi Vice Presidente yan, dapat sinusuportahan niya ang administrasyon. So, hindi siya dapat nagsasabi na hinihintay niya ang pag-resign ng Presidente o na mapaalis ang Presidente sa pwesto. Ayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila.
Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Anyway, ano yan, ginagawa talaga yan ni Sara Duterte para ipakita sa kanyang mga supporters na ano siya, handa siyang pumalit sa presidente kung sakaling mapatalsik ito. Yun naman ang gusto ng kanyang mga supporters eh. Ah, kumbaga ito, pagpapalakas ito ni Sara Duterte ng loob ng kanyang mga supporters. Kasi parang humina yung loob ng kanyang mga supporters nang sabihin niyang ayaw kong mag-comment sa bagay na yan. Pero actually, tama yung una niya na ayaw niya mag-comment kasi napaka-ano naman, unprofessional at saka unethical sa vice presidente na sasabihin mong handa siyang pumalit sa presidente. Oh, kaya actually yung una niyang statement, yun sana yung ah, tama o professional na sagot ng isang vice presidente. Hindi naman yung parang inaabangan mo na mapatalsik o mapaalis ang presidente, nakaabang ka na. O kaya lang nga, ang gusto kasi ng mga supporters niya, may ano sila, mapataas yung moral nila at ipakita ni Sara na handa siyang pumalit sa presidente. Kung mapatalsik ito. Sa katunayan, may comment din si Sara na hindi maganda. Hindi maganda ang dating. Kinokomentaryuhan ito ng mga netizens kasi ang comment ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, comment niya ito tungkol dito sa mga kumakalat na extra mga military junta, mga extra constitutional na actions or movements. Ang comment niya, any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So, kung gusto nila na gumalaw sila, lalabas sa konstitusyon, nasa kanila yon. So, parang ang ang lumalabas dito, parang ini-encourage pa ni Sara Duterte, Vice Presidente ka ng Pilipinas, parang ini-encourage mo yung mga extra constitutional na tulad ng military junta. Kaya anyway, yan yung dahilan bakit medyo hindi nagustuhan ni Yussi Claire Castro yung mga komentaryo na yan ni Sara Duterte. Sa bagay, ano naman ang inaasahan ni Yussi Claire Castro sa Vice Presidente? Talagang matagal na yan na atat na pumalit sa presidente. Lahat nga ginagawa na nila eh. Kung ano-ano na panawagan nila, people power, military junta, kudeta, withdrawal of military support. Lahat na yan. Actually si Sara, halimbawa nung September 21, nandun siya sa Japan. Habang nagkakaroon ng mga kaguluhan yung kanyang mga supporters, nagtatangkang baka mapatalsik na si PBBM sa pwesto. Mayroon nga mga nagsasabi, nasa Japan ang vice presidente pero kapag napatalsik na, babalik na para manumpa. Laging ganun yung senaryo nilang nakikita, manunumpa na ang kanilang leader. Papalit na, no? Kaya lang, ngayon na naman, ganun na naman ang senaryo nila na nakikita. Actually, nung November 16 to 18, gano'n na naman. Ang mga DDS, nagpo-post sila na manunumpa na, maghanda na kayo sa panunumpa ni VP Sara. Mapapatalsik na ang administrasyon. Hindi na naman nangyari. Ngayon na naman, patuloy pa rin sila sa ganyang mga kaisipan o pangarap. Kaya lang, maraming beses na nilang pinangarap yan, wala namang nangyayari. Wala namang nangyayari. Ang mahirap din kasi, bakit hindi nagtatagumpay yung mga pagpapatalsik kay PBBM? Isang bagay, or ito nga ang mayor na bagay, bakit hindi mapatalsik si PBBM? Bakit hindi napipersang mag-resign? Kasi, yung iniisip, kung susundin mo ang konstitusyon, papalit ang vice presidente, si Sara Duterte, ang kaisipan ng maraming kababayan natin, panatiliin na lang muna si PBBM kaysa naman pumalit si Sara Duterte. Kumbaga, mas nakikita ng marami na magiging problemado ang bansa, hati-hati ang bansa, instability. Lalong magiging magulo ang bansa kapag si Sara ang naging presidente. Kaya
kumbaga kahit napakarami ng issue kay PBBM, hindi pa rin masuportahan yung constitutional succession na pumalit ang vice presidente kasi hindi nga ayaw nga sa vice presidente. Kaya yan yung ano, yan yung pero siyempre ang kampo ng mga Duterte, yung kanilang mga kaalyado, talagang gustong-gusto na nilang mailuklok na si Sara Duterte. Lalo yung mga senador na mga may kaso ngayon sa anomalya sa flood control. Lalo na sila Bato na ngayon nakaamba ang warrant of arrest galing sa ICC. Lalo na yung mga kongresista ngayon na nai-involve sa ano tulad nila Saldico. Talagang gusto nila maipwesto na si Sara Duterte. Yan lang ang magliligtas sa kanila. O, kaya lang, siyempre, hindi papayag ang taong bayan sa ganyan. Yan ang malinaw dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.